nyo and together with the rest of her family. Welcome din kila Christy, no? Hello, hello Miss Christy. And at the same time, nandito rin ang Manaog family. Welcome, welcome. Happy Sunday sa inyo. Ang Verano family, ayan, of course. And nandito rin si Mucha, no? Actually, nandito siya sa bahay. And of course, tayo po ay pangungunahan mamaya, no, ni Pastor John sa ating mensahe. So, welcome to the call, Pastor John. Kamusta ka, Pastor? Hello. Hello kuya. Magandang hapon. Magandang hapon. Ma-echo yan na, Pastor, ah. Ma-echo ba? Oo. Yeah. Hello, hello. Malinaw naman po. Malinaw. Ayan. Okay, okay. Malinaw, malinaw. Anyway, we'd like to welcome each and everyone. Happy Sunday. I hope that you are all well, healthy, strong, and of course, happy. No, kailangan lagi tayong masaya, especially when you know that the Lord is with you. No, sabi nga po sa Psalm 16:11, in His presence is fullness of joy, and in His right hand are pleasures forevermore. So today we're going to start our worship service, and of course, ihanda po natin ang ating sarili para po sa ating mga papuri at pasasalamat. Tayo po ay aawit ng mga papuri at pasasalamat sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. At wag po natin kalimutan, no, paki-prepare na rin po yung ating for communion po natin, yung tinapay at saka inumin, no, because we will celebrate, of course, the Lord's table, the Lord's Supper, and then after that, we're going to hear the Word of God. So, simulan na po natin sa pagpapuri at pagpasasalamat. Let us lift our hearts in praise. And simulan po natin sa salita ng Panginoon na nanggaling po sa 2 Corinthians 1:21 to 22. Teka, sandali. Yan. Nag-advance. Ayan. Okay, so sabi po sa kanyang salita, no, 2 Corinthians 1:21 to 22, it is God who enables us along with you to stand firm for Christ. He has commissioned us and He has identified us as His own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything He has promised us. So dito po sa salita ng Panginoon, makikita po natin ang kanyang katapatan. At ang sinasabi po dyan is hindi ka nag-iisa, no? Sa anumang pinagdaraanan natin sa ating buhay, kasama natin siya. And ang ginawa po ng Panginoon is, sabi nga po niya, alam ng Panginoon na hindi natin kakayanin yan sa ating sarili lamang. And that is the reason why dito sa 2 Corinthians 1 na ito, it is God who enables us. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa iyo ng kalakasan, ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan, at kung anuman ang ating pangangailangan. He goes along with you to stand firm for Christ. At kapag sabi nga po, di ba, pag nasa atin ang Panginoon, nasa atin si Jesucristo, we can do all things through Him. So He has commissioned us and He has identified us as His own, and He even gave us yung banal na Espiritu bilang katiyakan, guarantee na tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga pangako sa ating buhay. And may that be a message that we plant in our hearts, no? Na hindi tayo nag-iisa, ang Panginoon, kasama natin siya, at ang lahat ng kanyang mga ipinangako ay may katiyakan na ito ay kanyang tutuparin. So tayo po ay magpuri at magpasalamat sa napakagandang salita ng Panginoon. And of course, napakahalaga po ng ating mga praises kapag tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat, ay tayo po ay nakatuon sa kanyang presensya. Kalimutan po muna natin yung ating mga problema at instead, no, be in the presence of the Lord, because in His presence there is fullness of joy. At His right hand are pleasures forevermore. Let us sing praises to our Lord and Savior. Kaloob mo po sa amin, Panginoon. Thank you, Lord God, for being a God who gives us victory through Jesus Christ. And Lord, salamat po sa nakaraang linggo. Salamat sa paggabay mo po sa amin, sa presensya mo, sa provision mo. Salamat din po, Panginoon, na patuloy mong pinapalakas ang aming puso at isipan, even, Panginoon, ang aming kalusugan, Panginoon.
And right now, Panginoon, punuin mo po kami ng iyong salita, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kalakasan, ng iyong karunungan. Sa darating na linggong ito, Panginoon, ay mamuhay kami na nasa presensya mo. Mamuhay kami na puno ng kagalakan. Mamuhay kami ng puno ng pasasalamat sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng katapatan mo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so ngayon naman po, tayo po ay dumako sa ating communion. No? So let's remember His sacrifice. Remember all the benefits. Sabi nga po sa Psalms, no? Forget not His benefits. Because that's God what wants in our life. Yan po ang gusto ng Panginoon sa ating buhay, na palagi nating maisip, lagi nating isa puso at isa isip ang kanyang mga nagawa, His finished work, para po sa atin. Para po makamtam natin ang buhay na hindi lang nawalang hanggan, no? Buhay na mapagpala, buhay na puno ng kasaganaan, buhay na puno ng kaligayahan at kapayapaan. At i-ready na po natin ang ating tinapay. Ayan, okay? So tayo po ay sabi po sa John 6:35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Napaka-importante po nito, na napakahalaga po nito sa ating buhay, katulad po ng mga pagkain kinakain natin sa araw-araw. Kung hindi po tayo kakain, ay hindi po tayo, mawawalan tayo ng lakas, magkakasakit po tayo. At yan din po ang sabi sa salita ng Panginoon, na pag tayo po ay lumalapit at lagi nating iniisip ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay, sabi diyan, I am the bread of life. Yan po yung nagpapalakas sa ating kaluluwa, sa ating espiritu. And he who comes to me shall never hunger. All because of what Jesus did. All of the blessings. Sabi nga po, kung ano man yung mga kakulangan mo, ano man yung brokenness mo, ang Panginoon ang siyang nagpupuno, ang Panginoon ang siyang naghihilom, nagre-restore. Because of what He did back there at the cross. By His stripes you are healed. So kung ano man po yung mga brokenness po ninyo sa isip, sa puso, sa mga relasyon, sa kalusugan, hayaan niyong ang Panginoon ang siyang bumuo at mag-restore at maghilom ng lahat ng yan. So kuhanin po natin ang tinapay, sapagkat ito po ang katawan ni Jesucristo that was broken for us. He was pierced for our rebellion, no? And by His stripes we are healed. Okay, so let us pray. Lord Jesus, thank you for your body, which was broken for me. I receive your healing. I am restored. I am complete. I am made whole. By your stripes, I am healed. I am strong. I am healthy. In Jesus' name, amen. Isa po sa magandang ginawa ng Panginoon is yung pag-shed ng kanyang blood para sa kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Sabi nga po dito, for if by one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. You know, brothers and sisters, kapag alam po natin na by the finished work of Christ, by the shedding of blood, you are forgiven and you receive this abundance of grace and this gift of righteousness. Ang sabi ng Panginoon, you will reign in life. And that's my prayer for you today as we partake this cup, no? Lagi po nating isipin yung katagumpayan na ipinagkaloob na po sa atin ng Panginoon by His finished work. Receive the abundance of grace and the gift of righteousness, and you will reign in life. Let us pray. Lord Jesus, thank you for your blood that washed away all of my sins. I am forgiven, redeemed, accepted, restored,
I am the righteousness of God in Christ. I have the victory because of Jesus. In Jesus' name, amen. Lord, marami pong salamat for the finished work, for doing it all for us. Thank you, Lord God, for the salvation, for the abundance, for the healing na ipinagkaloob mo na po sa amin. Salamat din, Panginoon, sa tagumpay that we have gotten because of what you did back there at the cross. We praise you and we thank you, and this we pray in Jesus' name. Amen. Alright, yan, no? Dapo naman po tayo sa ating tithes and offerings. Let us now worship the Lord through our giving. You know, napakahalaga po ng attitude of gratitude, yung pasasalamat po natin. Knowledge po natin lahat ng meron po tayo ay nanggaling sa Panginoon. At ang sabi po sa Malakay 3:10, bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. You know, this is a wonderful message, no? Kung paano ang pagtitiwala sa Panginoon ay napakahalaga sa ating buhay. Ang sabi ng Panginoon, pag hinayaan mo na ako ang mag-alaga sa iyo, magtiwala ka sa akin, in essence, sinasabi ng Panginoon, ako ang bahala sa iyo. Ako ang magpo-provide sa iyo. Ako ang magbe-bless sa iyo. So, ito pong ating tithes and offerings is our act of worship and surrender. No, sa ating Panginoon, lahat ng ating sitwasyon, siya na ang may control diyan, siya po ang may bahala, ano. So yun po yung nakakatuwa. So let us just surrender, no? Even our tithes and offerings, we surrender our finances, we surrender everything to Him, ano man ang ating pinagdaraanan sa ating buhay. So it is about time that we worship the Lord through our tithes and offerings. So we can worship the Lord through our tithes and offerings by giving, no, to this following account. Ito pong sa ating GCash 0977-844-4499. Again, that's 0977-844-4499. So let us worship the Lord through our giving and let us pray. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng pinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan. Instead, pinupuno mo kami ng iyong karunungan, pinupuno mo kami ng iyong kalakasan para magampanan po namin ang lahat ng mga kailangan namin gawin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa bawat trabaho, sa bawat karunungan, Panginoon, sa bawat probisyon ay pinagkakaloob mo po sa amin. Patuloy mong pagyamanin, Panginoon, hanggang mga gawain ng aming mga kamay. And we praise you and thank you by these tithes and offerings na inihahandog po namin sa inyo as our sign of our worship, a sign of our thanksgiving for your faithfulness sa aming buhay. We praise you and we thank you, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Alright, so dako po tayo sa ating Word of God. Ayan, of course, sabi nga po sa kanyang salita, the gospel, the Word of God, is the power of God unto salvation. So this is a very powerful, of course, nourishment, no, para sa atin pong buhay, ang salita ng Panginoon, sapagkat yan po ay nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan, at kasaganaan sa ating buhay. So pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon na ihahatid po sa atin ni Pastor John. Hello, Pastor John. Ready ka na ba na magbahagi ng salita ng Panginoon? Magandang hapon, Kuya. At, good afternoon, Pastor. Sana ay malinaw ang aking boses. At, malinaw naman. Salamat po. Salamat, Kuya. Share ko lang yung aking screen. Okay. So tayo po ay magsimula na sa ating mensahe. Una sa lahat, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Let's pray to the Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon Diyos, una sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, for giving us this day. Itong pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay makapakinig ng iyong salita, matuto, lumago, Panginoon, sa aming pananampalataya sa inyo. Salamat, Panginoon, sa bawat araw na nariyan kayo sa aming tabi, Panginoon. At tumulong at magkabay sa amin sa araw-araw. Kaya nawa, Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, ay patuloy niyo pong
ibuhos ang iyong pagpapala sa amin. Kalooban mo kami ng iyong karunungan, kaunawaan sa iyong salita. Salamat po sa lahat-lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So magandang hapon po muli sa ating lahat. I hope na kayo po ay mabuti, masaya, at malakas, no? Masigla. Laging masaya, no? Ngayong hapon na ito, gusto ko lang pong i-share sa atin. Actually, kadugtong po ito nung aking mensahe nung nakaraan na patungkol sa Blessed Assurance, no? Nasa Romans chapter 8 na kung saan ay tinalakay natin doon ay yung first part ng Romans is about the no condemnation. Okay? So, pero ngayong hapon nito ay kung yung no condemnation ay first part ng Romans, ito naman po ay bandang dulo naman ng Romans na makikita natin. So, ang message natin is about no separation. Okay. So, ang ating pong teksto ay makukuha natin, makikita natin sa Romans chapter 8, verse 35 to 39. Sabi po dito, basahin lang po natin, who shall separate us from the love of God, of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. May the good Lord bless us for the reading of His Word. Okay. So, napakaganda pong message sa atin, no? Ngayon, isang week na lang ay December na. Christmas na po. Ito ay last Sunday na ng November. Parang kailan lang, no? Napakatagal na ng ilang buwan na lumipas. Still, na dito pa rin tayo sa ating online worship. At of course, lahat naman tayo ay naghahangad na makabalik na sa ating simbahan talaga kung tayo mag-gather, magpuri at magsamba ng sama-sama. Ngunit nga lang ay may mga restriction pa, no, na hindi natin gawa at syempre ayaw rin naman natin madaliin ang bawat bagay. But from January to naranasan natin yung pagputok ng bulkan and then itong pandemic na to for until now, 'di ba? Ilang buwan na rin na lumipas. And then mga bagyo na dumaan sa ating buhay. 'Di ba? Grabe yung ating na-experience ngayong taon na ito. Pero alam niyo po, alam naman natin na mabuti ang Panginoon at pagmahal siya sa atin na bilang kanyang mga anak. Pero in light of the many difficult things na naranasan natin ngayon, paano ba natin pagpapatunay ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin? But more than any human relationships, syempre gusto rin po natin na yung mas matibay, no, kumpiyansa natin at security natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So ito pong Romans na to, Romans chapter 8, ito po yung layunin ni Paul na para i-apply yung mga gospel realities sa puso natin na bilang tayo ay na kay Kristo at mga anak ng Diyos. Para bigyan tayo ng mas matibay na assurance in light of the sufferings on this present times. Na anuman ang mangyari, gaano man kahirap ang maging kalagayan natin sa buhay, sa mundong ito, anuman ang kaguluhan ang pumutok sa paligid natin, gaano man katindi ang maging mga struggles natin sa relasyon natin sa ibang tao, sa pakikitungo nila sa atin, but our status in Christ is secured. Gaya ng na-discuss natin last time, so tayo wala ng condemnation sa atin. Inako na ni Kristo, inako na ni Jesus ang lahat ng parusa na nararapat sa atin. Itinuring na tayo ng Diyos na matuwid.
At higit pa diyan, tinanggap niya tayo. No? Tinanggap tayo ng Diyos na mga anak niya. At habang nandito tayo sa mundo, ang banal na Espiritu ang siyang naninirahan sa atin. Ang siyang tumutulong sa atin na maging katulad ni Kristo. At magpatuloy na magtiwala at umasa sa mga pangako ng Diyos. Sigurado tayo na ang mana na tatanggapin natin bilang anak ng Diyos ay hindi maikukumpara sa anumang hirap na nararanasan natin. Kaya dito, Paul was so sure, no, about our future with Christ. Kaya sinabi niya dito sa verse 30, no, and those whom he predestined, he also called, he also justified, and those whom he justified, he also glorified. No? This is so sure na kasi na walang anumang hirap na nararanasan natin ngayon ang makakahadlang para matupad ang layunin ng Diyos. Diba? Sa katunayan nga gagamitin pa yan ng Diyos to work for our good. Sabi niya nga sa verse 28, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. So balikan lang po natin yung verses, no, sa verse ng itong Romans 8, sa verse 31, sabi niya po dito, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? So anong sagot po dito? Who can be against us? Wala. Walang sino man ang magtatagumpay laban sa atin. In verse 32, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Anong sagot po dito? Siyempre, ibibigay niya ang lahat ng kailangan natin. And in verse 33, who shall bring any charge against God's elect? Sino nga naman ang makapag-akusa sa atin para baliktarin ang no guilty, righteous in Christ verdict sa atin ng Diyos? Wala. Bakit? It is God who justifies. At ang gawang ito ng Diyos ay nakatali sa gawa ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. In verse 34, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Kaya kung ang Diyos nga naman ang nasa panig natin, no? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, ano pa ang ikatatakot natin? Yung ibang tao? Yung mangyayari bukas? Yung mga sinasabi ng mga manghuhula na may mga darating na bagyo, na kalamidad, matitindi? Yung bang dapat nating katakot? Yung bang mga problema na kinaharap natin? Tandaan po natin na tayo ay makakatiyak, no? Secured tayo in the loving hands of God. Wag po natin dalhin, no, yung o i-compare yung mga relasyon dito sa mundo, no, relasyon sa tao pagdating sa Diyos. Kasi ang hindi kagaya ng tao ay may hangganan ang pagmamahal. But we have a God whose love is everlasting, unfailing, unchangeable, unbreakable, sure and certain sa bawat isa sa ating ng kanyang mga. Sabi po, so verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Sino pong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang tinutukoy po niya dito ay yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Okay? Hindi po yung pag-ibig natin sa Kanya. Kasi ano ba naman yung security na matatanggap natin kung klase ng pag-ibig natin yung babasihan? Di po ba? At note, no, sabi niya po dito is love of Christ. Kasi yung unang binanggit ni Paul, katatapos lang banggitin yung mga ginawa at ginagawa ni Kristo para sa atin. Yung His death, resurrection, ruling, and intercession for us. Na yung mga yon ay isang malinaw na expression of His love para sa atin. At mamaya sasabihin din dito, mababanggit dito is yung love of God. No? And also sa chapter 15 ng Romans,
ay makikita natin doon na binanggit din doon yung the love of the Spirit. Pero itong mga to this is the assurance na meron tayo in the love of God. Kasali tayo sa pagmamahal at pagmamahalan ng tatlong persona. Loved by the Father, loved by the Son, and loved by the Spirit. Even the most intimate human relationships, no, ay pansamantala lang po yan. Diba? Dito sa mundo. Kasi kahit yung mga mag-asawa, marating na naghihiwalay din po. Merong sumasakabilang buhay na, meron din namang sumasakabilang bahay na. Diba? Pero ang tanong ni Paul, who shall separate us from the love of Christ? Ang tinutukoy niya dito ay yung love relationship natin kay Kristo. Meron daw bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Meron bang magiging dahilan o hadlang para tumigil na si Kristo sa pagmamahal sa atin at iwanan na tayo ng tuluyan? Siyempre, obvious ang sagot, di ba? No one. Walang sino man. And nothing can separate us from the love of Christ. We are secured in His love for all eternity. Dito sa mundong ito, yung mga relationship, kasi dahil prone tayo sa mga unfaithfulness, no? Marating sa punto nga na naghihiwalay. Nakakapanood po ako minsan ng mga Raffy Tulfo in action. Alam niyo po ba yun? Yung mga mahilig sa mga chismis dyan. Na yung mga yung portion ni Raffy Tulfo, kadalasan ito yung nagiging laman ng programa niya, yung hiwalayan, no, ng isang mag-asawa. Na kahit nangako na dumarating sa punto na nagkakahiwalay talaga. Maring yung iba dahil sa sakit, iniwan ng asawa. Yung iba, kahit maayos, iniiwan pa rin. Yung iba dahil sa hirap ng buhay, naghahanap ng iba na mapera. Yung iba, dahil sa trabaho, gahaman sa pera, iniiwan ng asawa. Right? And eventually, even the best marriage, no? Pagdating ng oras ng kamatayan, paghihiwalay din. Pero ang relasyon natin kay Kristo, yung pag-ibig sa atin ni Kristo, may katapusan ba yun? Kaya nga, yung karugtong ng verse na ito, sabi niya, shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Diba? Tribulation. Sa Tagalog po niyan ay kaguluhan. Ito ay tumutukoy sa anumang hirap na nararanasan natin sa buhay. Yan bang mga kaguluhan na yan? Yan bang mga nangyayari sa paligid natin? Yan ba ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Siyempre hindi. Distress. Sa Tagalog ay kapighatian. Ito naman po ay panloob o hirap ng kalooban o damdamin. No, literally sinasabi nila para ka daw nasa isang narrow space na naiipit, nagigipit, na parang hindi ka makahinga sa bigat ng nararamdaman mo. Pero yan bang kapighatian o pait na nararanasan mo? Yan ba ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Siyempre hindi. Persecution, sa Tagalog niyan ay pag-uusig. Maraming mga Kristiyano sa panahon ni Paul ang nakakaranas nito araw-araw sa kanilang buhay. Meron din tayong mga kapatiran, no, sa Panginoon, mga kapatid sa Panginoon sa ibang lugar na inuusig din. At even minsan kahit hindi naman ganun kalala, pero meron iba na tinetreaten ng gobyerno or ng ibang tao, even ng kanilang ng family, ng ibang kanilang pamilya. Na sasabihin, sige, sumapi ka diyan, wala ka nang kikilalaning pamilya. 'Di ba? Tinatakwil sila dahil sa pagsunod kay Kristo. Pero yan bang matinding pag-uusig na yan? Yan bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Hindi. Famine or nakedness o pagkagutom o kahirapan, literally kahubaran, no? Walang-wala. Walang makain, walang maisuot, walang matirhan dahil sa hirap na buhay, hirap sa buhay.
Hindi lang po ito yung basta walang electric fan o brownout, no, walang internet, hindi lang po 'yan, no. Poverty ang pinag-uusapan dito. Paano kung gano'n? Pero 'yan bang hirap sa buhay? Sapat ba 'yan para makapaghiwalay sa atin ng pag-ibig ni Kristo? Siyempre hindi. Danger o panganib, hindi natin alam isang araw paglabas natin kung anong puwedeng mangyari sa atin, 'di po ba? Maaaring manakawan, maaaring mahawaan ng virus, 'no? Maaaring maaksidente. Meron nga po kaming kaibigan o kaya kapitbahay din, 'no, sa amin ay, kasi lalabas lang nung jeep, I mean, pinayagan na silang magbiyahe, 'no, opening lang nung jeep na 'yon. Eh, siya ay dahil nga meron ng masasakyan, so umalis siya at sumakay siya sa jeep at yung jeep na yun na sinasakyan niya ay nawalan ng preno, lumusot. So, nabangga sila sa puno. So, naaksidente siya at nabalian yung kanya. Hindi po natin masabi. Pero, yan bang mga panganib na yan, ay yan ba'y makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Siyempre hindi. Sword or kamatayan. Yan po yung salitang ginagamit para tukuyin ang pagpatay sa mga Kristiyano noon na inuusig sa kanilang pananampalataya. Siyempre ang kamatayan, yan ang makapaghihiwalay sa atin sa mahal natin sa buhay, po ba? Pero yan ba ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Hindi. Sa bawat tanong na yan, ay alam natin ang sagot. Alam natin na sigurado tayo sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Next, as it is written in verse 36, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. In verse 36. Actually, ito po ay galing sa Psalms chapter 44, verse 22. No? Mababasa niyo po yan. For your sake, we are being killed all day long. We are guarded as sheep to be slaughtered. Makikita po natin sa Psalm 44. Ito po ay paglalarawan ng karanasan ng mga sumasampalataya sa Diyos sa panahon ng Old Testament po. Ito po yung panalangin nila ng paghingi ng tulong, while also expressing their confidence and trust sa Panginoon na tutugunan yung kanilang mga panalangin. At bandang dulo ng Psalms 44, sabi doon sa verse 24 to 26, why do you hide your face? Why do you forget our affliction and oppression? For our soul is bowed down to the dust. Our belly clings to the ground. Rise up, come to our help. Redeem us for the sake of your steadfast love. Actually, sa Tagalog, maganda po yan. Sabi niya, kami huwag pagkublihan. Pagtaguan ay huwag din. Ang pangamba namit hirap, huwag mo pong lilimutin. Halos kami ay madurog ng bumaksak na sa lupa. Sa bunton ng alikabok ay lupig na nabulagta. Bumangon ka at tumulong, kami ngayon ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong kailanmay di kukupas. Ang pangamba, hirap, pagbulagta, at halos madurog na karanasan, ay normal po na bahagi ng buhay natin yan. Mangyayari at na-experience natin yan. Hindi po tayo exempted. Sometimes even worse. Sabi nga, being killed. Sa quotation ni Paul, sheep to be slaughtered. Kasi sa mga Christian, sa time ni Paul, talaga naman daily yung experience, no? Inararanasan nila. Mahirap man ang buhay, hindi man madali, ano man ang nararanasan natin, pero ito po ang tandaan natin. Hindi kukupas ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Dahil tayo ay nasa kay Kristo, kaya sabi ni Paul in verse 37, no, in all these things, we are more than conquerors to Him who loved us. Kamit natin ang tagumpay. Alam naman natin ang sagot na walang anuman o sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang po ito basta knowledge or intellectual issue. Ito po ay, it is a matter of heart, of the heart. Kasi kung puso ang pag-uusapan, syempre marupok po
no, pagdating sa marupok ang emotions natin and conviction. No, lalo na kung nasasalanta tayo ng maraming trahedya sa buhay. Kailangan ng pundasyon, nakatayo sa bato. Kailangan lagyan ng bakal para tumibay ang assurance natin about the love of God for us. Minsan kasi feeling natin parang underdog tayo. Ang wala pa sa laban, talunan na agad ang mindset. Opo, no? Marami ng pagkakataon na pinaghihinaan tayo ng loob. Nahuhulog sa tukso, naranasan ng pagkasira ng isang relasyon na para bang wala ng pag-asang maayos pa. Pero lagi rin nating aalalahanin na walang anumang karanasan natin dati o ngayon o mararanasan natin bukas ang may kakayahang isubsob tayo ng tuluyan. Kaya nga sabi ni Paul, no. Binigyan niyang diin dito yung sagot sa tanong na meron ba makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Wala. Kasi sa lahat ng mga binanggit niya, kahit magtulong-tulong pa yan, magsabay-sabay pa yan, at masabi natin na ayoko na, parang hindi ko nakakayanin, dapat ang sasabihin natin, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Hindi lang po tayo basta magtatagumpay o mananalo sa kalabang ito. We are more than conquerors. No? Lalong higit na magtatagumpay. Super conquerors. Tama ba yan? Meron bang term? So, super conquerors, no? Hindi lang tayo mananalo. Kumbaga sa boxing, hindi lang yan unanimous decision or split decision, no? Kundi knock out yung kalaban. Bugbog sarado. O hindi lamang yan yung sa basketball na nanalo ka lang ng 1 puntos. Kundi tambak yung kalaban. Sabi nga sa iba, no, ang sabi ni Paul ito, more than conquerors, ayon dun sa mga ibang mga tawag dito, ng mga manunulat din, no? Sabi nila ang more than conquerors daw ay prevail completely over or to overpower in victory, to be abundantly victorious, prevail mightily. Sabihin, hindi lang tayo mananalo at magtatagumpay. Tatambakan natin ang kalaban, mananakaut natin ang kalaban. So, paano mangyayari yon? Dahil ba mas powerful tayo? Dahil ba sa sarili nating lakas? O dahil ba sa husay ng strategy natin? Ng teamwork natin? No. Sabi niya, through Him who loved us. Diba? Meron tayong katiyakan na itong pagmamahal ng Diyos sa atin ay overpowering, overcoming love of God. We overcome anumang pagsubok o challenges sa buhay because of Christ na siyang nagtagumpay na para sa atin. Sabi niya sa John 16:33, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. At ang tagumpay na ito ay evident sa kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Ito yung sinabi ni Paul, sabi niya, through Him who loved us. No, hindi who loves us. Tinanong ko nga si Levi anong pagkaunawa niya dito sa who loved us o who loves us. Diba? Sabi niya, who loved kasi is past tense, no? Ibig sabihin, minahal niya na tayo. Ito po ay isang paalala sa atin na ang kumpiyansa natin sa pagmamahal ng Diyos ay nakatali sa pagmamahal niya sa atin na ipinakita ni Jesucristo doon sa krus. Romans 5:8, but God chose His we were still sinners. Christ died for us. Ano pang patunay ang kailangan mo? Hindi siya titigil ng pagmamahal sa iyo. Instead of focusing on your present sufferings o yung mga bagay na sa tingin mo ay hindi ibinibigay ng Diyos sa iyo ngayon, focus on the suffering of Christ for you. That is God's love for you. Sabi niya sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me.
tayo po, mga Kristiyano, are more than conquerors. Because God turns everything, even our suffering, into good. Kaya kung minsan feeling natin, nakasubsob na ang buhay mo o ang pamilya mo, no, o ang church natin dahil sa epekto ng coronavirus, tingin tayo kay Kristo na hindi lang pinako sa krus at muling nabuhay, kundi siya rin ay nangako na sabi niya sa Matthew 16, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell, not even this pandemic, shall not prevail against it." We are more than conquerors through Him who loved us. Ano nasabi ni Paul itong pag-ibig na to ng Diyos ay all-conquering love. May mga failures tayo, defeats na naranasan sa buhay. Pero itong verse 38 to 39, ito po ay express ni Paul, no, yung kanyang deep conviction about the assurance na meron siya sa pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, "For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." Love of Christ. Dito naman, love of God in Christ Jesus. Wala naman pong pinagkaiba. No? Sa tingin ko, wala naman pinagkaiba ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Kristo. Pero ang emphasis niya dito ay in Christ Jesus. Ibig sabihin, ang security na meron tayo sa pag-ibig ng Diyos ay nakakabit kay Kristo at sa pakikipag-isa natin sa Kanya. You will only experience genuine love through Christ. Kaya nga sabi, di ba, ayon na kay Kristo, no one can snatch you out of His loving hands. No one can snatch you from the loving hands of the Father. The love of God for us is secured by Christ, anchored in Christ, and indissoluble, no, matatag, matibay, because our union with Christ is unbreakable. Sa relasyon natin sa tao, walang forever. Pero ang pag-ibig sa atin ng Diyos, yun ang forever. Kasi sinasabi niya sa atin sa Jeremiah 31, no? "I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you." Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay mula pa sa simula't simula. So, ito po ang isang expression ni Paul, a strong conviction na meron siya. Sabi niya, "For I am sure." Sigurado siya na wala na mas powerful enough to overpower the love of God we have in Christ. Ito yung assurance, yung conviction and confidence na meron siya. Hindi lamang yung parang wishful thinking or yung positive na iniisip lang natin, or hindi ito yung baka sakali, no? Bahala na kung anong mangyayari. But in the light of the gospel, in light of the promises of God, in light of the word of God, dahil sa pagkilos ng banal na espiritu sa puso ni Paul, kaya siya nagkaroon ng ganitong assurance. Kaya sabi niya, "I am sure." Kaya tayo, dapat sure tayo. Sigurado tayo sa pag-ibig ng Diyos. Dapat magkaroon tayo ng ganitong strong assurance. No? Kaya kapag ikay nang hinaan ng loob, o nag-aalinlangan ka, o nababalisa ka sa mangyayari bukas, pray to God na ipaunawa sa iyo ang mga salitang ito. Na bumaon sa puso mo para mas tumibay at lumalim at tumigpit ang pagkapit mo sa Kanya. At masabi mo rin, kagaya ng sinabi ni Paul, no, that neither death, o walang sino man, o walang makapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig. Kahit kamatayan, neither death nor life. Oo nga, ang kamatayan ay kabayaran ng kasalanan. O para sa ating mga Kristiyano na ang kamatayan ay isang pasimula ng karanasan natin na walang hanggan, so walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa langit. Pero kahit ano pang mangyari sa buhay natin ngayon,
ay makatitiyak tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi lang sa langit, kundi maging dito sa mundong ito. Nor angels, nor rulers, nor things present, no? Nor things to come, nor powers. Ano man yan, ay walang higit sa pagmamahal ng Diyos. Walang makakapantay sa pag-ibig ng Diyos. Because the love of God is more powerful. Kasalukuyan man yan o hinaharap. Marami tayong iniintindi ngayon. Maraming inaalala sa mangyayari bukas. Maraming difficulties, maraming uncertainties. Pero siguradong hindi mababawasan ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa kabila ng lahat. Nor height nor depth, wala nang mas tataas pa, mas lalalim pa, mas lalawak pa, mas lalaki pa, mas makahihigit pa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Nor anything else in all creation. No? Parang sabi ni Paul, lahat na yan, lahatin mo na yan. No? Kahit magsama-sama pa yan. Sa buong kalawakan, ay makatitiyak tayo na ang mga yan, ang mga ito, diba, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nais din ni Paul na magkaroon din tayo ng ganitong patibay na assurance. Matatapos na itong taon na to, no, December na next week, bagamat hindi pa tapos itong pandemic na ito, pero masasabi natin sa puso natin itong mga salitang ito. Magkaroon tayo ng mas malalim, mas matibay na katiyakan, na security na meron tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi rin naman magkakaroon ng ganito si Paul kung hindi kikilos ang Espiritu ng Diyos na siya mag-a-apply ng salita ng Diyos sa puso natin para matuto tayong palaging tumingin sa gawa ng anak ng Diyos na si Kristo para sa atin. At may part po tayo. Siyempre may gagawin din tayo in response. Dahil si Kristo na tinitingnan natin na siyang ating Panginoon. Diba? Kasi paano tayo magkakaroon ng ganitong assurance kung babaliwalain mo lahat? Kung wala lang. No? Kung babaliwalain mo ang mga salitang ito. O nga't ang buhay natin ay secure dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero ang pag-ibig na ito, pag-ibig din ito ng Diyos ay powerful enough to change our hearts. So as you walk in obedience at makita mo ang paggabay ng Diyos sa iyo, the more you will experience assurance. Buti na lang tayo, isang Kristiyano, hindi sariling kayo. Kasi sapat ang tulong na galing sa Diyos. Amen? Sapat ang tulong ng Diyos. At isa dyan sa tulong na ibinibigay ng Diyos sa atin ay ang church natin. Ang pamilya ng Diyos. Kailangan din natin ng bawat isa. Ang tulong ng bawat isa sa church. Sama-sama tayo, no? Para maging matibay ang pagkapit natin sa ating Panginoon. Na masabi rin natin, I am sure. Sa pagharap natin, no, sa hirap ng buhay ngayon, o nga, hindi pa tayo nagkakasama lagi. Nagkakahiwalay tayo. Pero sama-sama tayo sa pagharap dito. Sama-sama tayo sa pagtatagumpay, sa pagmamahalan sa isa't isa. Kaya lagi ang dalangin namin sa bawat isa, para sa inyong lahat, ay tulungan tayo, no, kung paano natin mas mapapangalagaan ang bawat isa. Kasi po, kailangan natin yan. Kailangan natin ang bawat isa. Kailangan natin ang panalangin, ang bawat isa. Kailangan na may tapat na magtuturo ng salita ng Diyos. No? Kailangan din namin kayo. Kailangan din namin kayo mga members ng church. Siyempre, papagod din tayo. Nanghihina. No? But we need you to help us finish well.
Kailangan natin ang isa't isa. Maring marami tayong kasama ngayon sa church na nanghihina na rin. Baka yung iba nanlamig na, yung iba baka parang sumusuko na. Pero sino ang kukumusta sa kanila? Sino ang magpapaalala sa kanila ng mga pangako ng Diyos? Sino ang mananalangin para sa kanila? Mga kapatid, tayo lang ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. At narinig natin no, sa kanyang salita, yung ganitong klaseng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit anumang mangyari, sigurado tayo will be able to. Wala mang sino mang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. No one we can separate us from the love of God in Christ Jesus. Balang araw, itong inaasahan natin ay magiging realidad. Our faith will turn to sight and we will see Jesus face to face. Christ our hope in life. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Nawa kayo po ay blessed na hapon na ito. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless you all. Salamat. Okay, salamat Pastor sa ating magandang mensahe ngayon. No? Nothing can separate us from the love of God, which is very, very true. No? Napakahalaga po yung narinig po natin sa mensahe na, you know, one of the takeaway ko po dito no, sa atin pong napag-aralan or natanggap po nating salita ng Panginoon ngayon is that our relationship with God will ultimately define yung buhay po na isa sa buhay natin. Kung meron o wala, naku, nakadepende po dyan. Yung ating, of course, yung ating kagalakan, yung ating kapayapaan, yung ating tagumpay no, sa ating buhay. So, pero kung ikaw po ay nagkakaroon ng patuloy na magandang relasyon sa Panginoon, then nothing else matters. Yan po yung nakikita ko. When you are secured with God, when you have trust in God dahil you know Him, you have that intimate relationship with Him. Alam niyo po yung sinasabi kanina ni Pastor, yung mga nangyayari sa ating buhay, parang ano na yan, kumbaga hindi mo na masyado kakatakutan yan because alam mo na ang Panginoon ay laging para sa iyo, always for you, at kung hindi niya nga ipinagkait yung kanyang pinakamamahal na anak, what more, no? Yung pang ibang mga bagay na lesser things, 'di ba? So napakahalaga po niyan, no? Nothing can separate you from God's love. And knowing that, yun po yung sinasabi ni Pastor na you will become a conqueror. Ibig sabihin, alam mo na ang Panginoon ay nasa sayo, alam mo ang Panginoon is fighting your battles, He is always for you, never leaving you, loving you so much. Then when you attack, dapat tayo yung umaatake dyan sa mga problema na yan. Hindi yung problema yung umaatake sa atin. When you attack this problem, you are a conqueror. Diba? So I believe that's what the message of the word is all about. No? Kailangan talaga we are deeply rooted into God's love. Nothing can separate you from the love of God. And another takeaway is, sabi nga, we should major on that. Diba? Minsan kasi ang mini-major natin yung mga minor things. Diba? Diba? If we major, ibig sabihin, diba, pagka kukuha ka ng kurso, ano ba yung major mo? Pagka minajor mo yon, doon ka nagfo-focus. Diba? Dahil yun ang major mo. Kaya lang ang problema po minsan sa atin is ang mini-major natin yung mga lesser things, yung mga minor things. We should major on the major thing, which is, of course, the love of God for you. Kasi pagka dyan po tayo nagme-major, ay nako, yung mga minor things, talagang magiging minor thing na lang yan. Ayan. Alright, so anyway, pakinggan po natin ang ating mga participants, no? And of course, we'd like to welcome lahat po ng nag-participate dito. By the way, salamat ulit, Pastor John, for that wonderful reminder, wonderful message about God's love for us. Ayan. Of course, we have Rafael Carlo. Salamat sa pagdalo mo. Anyway, Rafael, kamusta ka? I hope that kung kaya mong magsalita, please feel free. Yan, nawala tuloy. Binati ko kasi. Ayan, sige. Sunod naman tayo dito kay Ate Lenny Bergonio. Hello sa inyo, Ate Lenny. Welcome to the call. Kamusta po kayo?
Nana. Hello po. Kamusta kayo? Mabuti naman po. Mabuti po, Pastor. Ano na, November 29 na ha? Ilang tulog na lang, December na. Pasko na po. Oo, malapit na. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Nasaan ka ba? Ba't nawawala? Dito sa gilid po. Tago. Nasa gilid na. Okay. Ayan, para makita naman natin yung ano mo, kagandahan ng ginawa ng Panginoon sa iyo. Ang mensahe po ni Pastor Jude ngayon, sabi nga sa Romans 8:37, I am more than conqueror. Yes. At salamat sa mensahe na yan dahil nakaka-bless talaga, Pastor. Kasi sa kabila ng ating, ano ba yan? Sa kabila po, Pastor, ng mga pinagdadaanan natin, nakatayo pa rin tayo. Sabi nga, we have a big God. Huwag natin tignan yung problema talaga. Kasi yung problema yung magpapadapa sa atin. Dahil yung problema, wala naman magagawa yan eh. Kundi yung Diyos ang may magagawa sa problema natin. Dahil siya po ang nagre-reveal ng dapat natin gawin. Kasi yung problema, pag tinignan talaga, madadown tayo. At salamat sa mga kaganapan sa nakaraan na weeks na kahit pa paano nagsusumikap pa rin yung anak ko para sa kababayan namin. Nasabi ko paano yung budget namin kung iisipin mo yung iba. Parang ginanong ko siya para makita ko, marinig ko kung ano magiging side niya. Ma, may way pa si Lord. So natuwa din ako kasi ibig sabihin, nare-recall niya yung mga sinesend kong mga verses sa kanya. Sabi niya, ay kung talagang naniniwala tayo sa Panginoon, God will make a way. Amen? At Amen. salamat talaga sa talagang mapaghimala ang Diyos. Dahil sa kabila ng pandemyang ito, marami ang nadadown, marami ang nanlulupaypay. Lalo na ngayon sa ating gustuin man natin magkaroon tayo ng fellowship, parang malabo pa. Hindi po ba, Pastor? Sabi nga sa... So, alanganin pa tayo. Siguro, ito ay mga siguro early next year kung depende sa magiging sitwasyon. But nonetheless, siyempre gusto na rin natin tayong magsama-sama. Although pinapayagan na rin kasi yung like for instance dito sa amin sa Clubhouse, meron na ring misa eh. Kaya lang siyempre limited yung number. But then again, sige, isa din yan sa mga pag-uusapan natin. Hopefully siguro by January, February baka makapag-meet up na siguro tayo. So yun po talaga yung pinag-pray natin na magkaroon na po tayo. Kasi nga sabi nga sa Hebrew 10:25 na tama po pa siya, huwag natin kakaligtaan yung araw na pagtitipon upang tayo magpalakasan. Kaya po natin yung mag-worship together po tayo. So salamat sa mga sinishare sa atin na mag-crema po sa buhay ng bawat isa. Yun lang po, Pastor. At salamat sa inyo dahil hindi po kayo nagsasawa na patuloy po tayo maghayag na salita ng Diyos. Purihin ang Diyos sa hapon na ito. To God be the glory. Amen. All right. Salamat sa inyo dyan. Meron pa bang ibang gusto magsalita dyan? Yung mga ngingiti-ngiti dyan. Bing, punta ka natin, Bing. Hello, Bing. Kamusta ka? Nag-aantay lang eh.
Ano pa ako? Ay, gandang hapon po sa inyo. Praise God po na yun nga po sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan po natin. So, nandito pa rin po tayo talagang pinagpapala at inililigtas ni Lord na talagang nakatayo pa rin tayo sa kabila ng mga pagsubok na pumupuri pa rin sa Kanya. Talagang siya lang po talaga yung higit natin talagang kailangan kapitan sa kung ano man ang mangyayari sa buhay natin. Yan lang po. Thank you po, Lord. Ang bilis. All right. Thank you so much, Bing. It's good to see all of you. And yon, lagi po tayong tumayo no sa presensya ng Panginoon para hindi po tayo ma-discourage, no? Okay? So, ingat kayo lahat diyan. God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Okay, dako naman tayo kay Christy. Hello, Christy. Magandang hapon sa iyo, Christy. Okay, medyo hindi natin marinig si Christy. Hello, Christy, are you there? Okay, balikan na lang muna natin si Christy. Punta muna tayo kay Verano family. Hello, Bong. Kamusta? Hello. Ayun. Maulan na. Hello. Mabuti naman. Medyo umaraw na. Ngayon umaraw-araw na konti. So thank you, Pastor, for the message, no. Maganda yung mensahe mo at paalala sa bawat isa, no, that there's no one who can separate us from the love of God, no. And dun sa sabi mo na we are more than conqueror, no. Sometimes yung mga conqueror na nag-fail din, di ba? So minsan, no, unang attempt, doon sa buhay din natin minsan na-experience natin may failures din tayo, no. Pero hindi mahalaga yung nag-fail tayo. Ang mahalaga doon ano natutunan natin sa failure. And nandiyan lagi ang God, no, para tumulong sa atin para maka-back ulit tayo sa ating feet, no. And sa pagbalik natin ay lalo tayong naging mas matatag, no, sapagkat God will give us the strength that we need, no. Sa buhay din natin, ganun din, may mga failures din tayo, pero huwag tayong mag-stay dun sa mga failures natin na yun. Sa halip ay tayo'y bumalik sa ating Panginoon and mag-seek tayo ng wisdom sa atin. So, yun, magandang mensahe. And ito'y paalala sa atin na tayo laging mag-seek ng wisdom at mag-seek ng guidance sa ating Panginoon. Lalo na sa ganitong panahon na nandito pa rin, may mga pandemic pa rin. So, yun lang sa akin. Thank you. Okay, thank you, Bong. Si Lala, mukhang kanina pa gustong-gustong magsalita, nakikita ko eh. Okay. Hindi, second emotion. Replay. Okay, anyway, ingat kayo dyan and salamat ulit, no? Salamat of course sa inyong mga mensahe din. Okay. Of course, nandito kasama ko si Mucha. Baka gusto magsalita ni Mucha. Andun siya sa baba. Yan. Mukhang mag-unmute muna yan. Ayun. Hello po. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, Pastor, sa preaching mo. Sobrang nothing can separate us from the love of God. Sobrang nakaka-relate ako kasi yung mga na-experience in the past, yung naka-experience ng sumakabilang buhay, naka-experience ng sumakabilang bahay. Pero dahil ang love of God andito, totoo. Kumbaga, yun nga, we are more than conquerors. Kaya, I'm very thankful na na-receive ko itong gospel na ito na siyang naging reason para maging overcomer. Kaya, praise be to God talaga, di ba? So, ang nakikita ko po, itong pandemic na ito, ano siya, you know, yung
Kasi ang truth of God is the truth. So itong pandemic na to, sabi ni Jesus, it is finished. Pero di ba, ang daming naaapektuhan in all areas, hindi lang sa health, sa ating economics, di ba? Pero sabi ni Jesus, di ba, tayo ay, it is finished nga, na kung ano man naging problema, sabi niya pa rin, it is finished. So ibig sabihin, whatever God provided, it is there. Kaya lang nga, pag titingin ka dito sa paligid natin, parang, saan? So, it's either nagsisinungaling ang Diyos o nagsisinungaling yung nakikita natin. So, doon ako nagpapasalamat kasi the Word of God is truth. So, tingin ko, we need to dig in deep pa rin doon sa sinasabi ng Diyos para ito yung i-live out natin. So, itong love of God ang talagang magiging strength natin in dealing with all these things. Kaya, I'm so thankful po. Yes. Yes, and that's very true, no? Sometimes we get disappointed when we focus on yung pagmamahal ng mga tao sa atin, di ba? But ang maganda po dyan, God never disappoints when it comes to His love for us. Okay, so dapat doon po tayo naka-establish, no, sa magmamahal ng Panginoon para syempre hindi tayo ma-disappoint, no, sa, of course may mga disappointments, hindi po mawawala yan, sabi nga ng Panginoon, di ba? In this world you will have problems, troubles, di ba? So take heart, I have overcome the world. And yun. Anyway, salamat Mutya for your message. And of course, no, para po sa ating lahat, no, alam ko dumadating din yung time na sabi nga ni Pastor kanina, may mga times na pinanghihinaan tayo ng loob, the more that we need to look to God. Di ba? The more that we need to hold on to God. The more that we need to get into His Word. Because His Word gives life. Okay? Ayan po ang ating magre-recharge sa ating buhay, especially sa mga panahon na po tayo po ay napapanghinaan ng loob. Okay? So anyway, salamat sa lahat ng inyong mga mensahe, and of course, thank you for joining us, participating sa ating Sunday online worship. And kung meron pa kayong gustong mga i-share, pwede din sa ating group chat, no? Okay, so anyway, Pastor, kung wala na, tayo po ay magtapos na para makapagpahinga din yung iba. Alam ko, of course, Sunday is also the time to rest, no? Lamig pa naman panahon dito. Oo nga eh. Actually, hindi pa kami nagla-lunch eh, kaya medyo gutom na rin. Ganun. Okay, sige. Una sa lahat, salamat po sa Panginoon. No? Salamat po na nandito tayo, ang bawat isa. Konti man tayo, sabi nga, to our three gather in His name is always in the midst of us. No? Kasama natin ang Diyos. Kaya purihin po ang Panginoon. Kaya tayo po ngayon ay manalangin para sa ating closing prayer. Let us pray to the Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon Diyos, una sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na itong araw nito, ang oras nito, ay binuhos mo yung pagpapala niyo sa amin, Panginoon. Na makita namin na kung gaano mo kami kamahal, kung gaano mo palubusan mo kami laging pinapatnubayan at iniingatan sa lahat ng oras, Panginoon. At ipinakita mo sa amin na kahit anuman pangyayari sa paligid namin, mga pagsubok, problema, ay yan mga yan ay wala silang kakayanan na para kami ay mapalayo sa iyong pagmamahal. Kaya Lord, salamat Lord. Salamat for everything that you have done sa buhay namin. Salamat dahil patuloy mong ibinubuhos ang iyong pagpapala sa amin, Panginoon, sa araw-araw, sa pag-iingat saan man kami naroroon, anuman ang aming ginagawa. Salamat sa patuloy na kalakasan. Salamat sa patuloy na karunungan at katilinuhan na aming ginagamit sa during trabaho, Panginoon, o sa gawaing bahay man, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil kami ay patuloy mong pinapatnubayan, Panginoon. Okay, Lord, sa hapon nito, salamat po sa iyong mensahe. Tunay nga, ang iyong salita, your word is a lamp to our feet and a light to our path. Salamat, Lord, dahil ikaw ang siya nagbigay buhay at liwanag sa amin sa araw-araw na aming pamumuhay. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na rito ngayon. Salamat po sa kanilang oras. Salamat po sa kanilang pakikinig. Nawa, binabalik namin ang kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. And now we want to end the service of today. Thank you, Lord. You have promised that you never leave us nor forsake us. Thank you for guiding us, and you are with us.
thank you for hearing and answering our prayer. And receive this blessing to the Lord, now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. At God bless you all and God loves you. Salamat po. Salamat Kuya. God bless sa inyong lahat. And of course, have a wonderful week ahead of you. Blessed day. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you po. Sunod po, pag-usapan na lang natin yung December plan natin. No? Okay. Okay, Pastor. Mag-announce lang po ako para wala kasi yung iba rin dito sa ating online. So, para kung ano yung plan natin for this December. Salamat po. Thank you. Thank you. Thank you, Kuya. Bye. Thank you. Aba.